Okay, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Isang masaganang pagpapala, isang masaganang biyaya na naman ang binibigay sa atin ng Diyos sa araw na to. Muli natin sa sasambahin sa Espiritu at katotohanan at loloobin na niya na isang araw dalhin na niya tayo doon sa garahe, makapag face to face worship na tayo at loobin niya nga na itong September na to mga kapatid, hintay-hintay lang tayo na konti. At least na ipapadala pa rin ng Panginoon ang mga mensahe niya sa atin, sa prophet, ganun din sa akin, sa inyong lingkod. At ang message ng Panginoon sa atin mga kapatid, God will reward us according to our works. Ang Ama ang magbibigay ng gantimpala sa atin ayon sa ating mga gawa nang tayo tawagin ng Diyos at bigyan ng ministeryo. Maglilingkod na tayo sa Diyos sa lahat ng kanyang kalooban at binigyan niya tayo ng Espiritu Santo upang mangalaga sa atin, gabayan tayo sa mga ministeryo yung binigay sa atin sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. We will all face the judgment seat of Christ. Basahin natin yon. 2 Corinthians 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. So ang nagsasalita dito si Pablo sa mga Korinto, sa mga Kristiyano sa Korinto. So itong sinasabing salita ito para sa mga Kristiyano to, hindi kasama to sa unbeliever. Kasi ang unbeliever hahatulan sila sa second resurrection. Hahatulan sila ayon sa masamang ginawa nila na nasusulat sa libro, sa aklat ng mga mabuting gawa ng tao. Sapagkat tayo hindi na tayo hahatulan eh. When one is in Christ, he is a new creation. At wala nang anumang hatol na kay Kristo Jesus na lumalakad sa Espiritu, hindi sa laman. So ang paghatol na gagawin ng Panginoong Jesus na sa last judgment sa mga mapupunta na sa impyerno. Pero tayo ang hahatulan tayo ng Panginoong Jesus ayon sa ginawa natin sa katawan nang tayo tawagin niya at maglingkod sa Kanya. Basahin natin. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ng bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti man ito masama. Kasi ang Ama hindi na hahatol sa kanino man tao eh. Sabi sa John 5:22 eh. Ito sabi niya sa John 5:22. Sapagkat ang Ama hindi humahatol kanino mang tao. Any person hindi siya humahatol. Kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So ipinagkaloob na sa Panginoong Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Matthew 28:18. Basahin natin. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay na sa akin. Kaya ang nakaupo dun sa white throne judgment si Kristo. Hahatulan niya ayon sa ginawa ng mga tao, ayon sa masama't mabuti, yung lahat ng kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama't mali. Pero tayo, tinawag tayo ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos, ang kinakain natin, puno ng bunga ng puno ng buhay. At ang buhay na yan ay si Kristo. Kinakain natin ang salita ng Diyos, si Kristo. Iniinom natin ang dugo ni Kristo, kinakain natin ang katawan ni Kristo, at may bahagi tayo sa Kanya. Kaya yun ang katotohanan ng sinasabi ng Bible na ang gagawin ng Ama, siya yung magbibigay ng rewarding. Sabi sa Matthew 20 to 23. Basahin natin. Matthew 20 to 23. Na magkagayon lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo. Kasi may yung anak ni Zebedeo, si John at si James, mga anak ng kulog eh. Son of Boanerges kung tawagin ni Kristo. Nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na sila sinamba at may hinihingi isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. So ang gusto nung nanay ng son of Boanerges, maupo sa kanan at kaliwa yung anak niya. Kasi ganun talaga eh, ang nanay, nalulugod yun, masaya siya pag ang mga anak niya nagtatagumpay. Eh kung pauupin sa kanan at pride ng ina, maligayang maligaya. Eh kaso hindi ganun yun eh, ito sabi ni Kristo. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking inuman? Sa kanya sinabi niya, mangyayari. Sinabi niya sa kanila, katotohang iinuman ninyo ang aking sarot. Dadapot ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa
ay hindi sa akin ang pagbibigay. So hindi yung ibinigay na katungkulan ng Ama kay Kristo na magbigay ng reward, paupuin sa kanan at kaliwa at sino man, hindi. Dadapwat yaon ay para sa kanila na pinaghandaan ng aking Ama. So naghanda ang Ama, alam na ng Ama lahat ng bagay, alam na niya ang mga anak niya na susunod sa kanya, binibigyan niya ng kalooban na magiging matatagag at matapat yun hanggang sa katapusan. Maaaring mamatay siya o hindi siya mamatay. Ang Ama ang magbibigay ng reward. Ngayon yung reward na yan, babasahin ko sa inyo mula sa 1 Corinthians 3:8 pataas. Kasi dadaan sa apoy ang gawa natin eh. Bibigyan tayo ng reward kung nagtayo sa ginto, sa pilak, sa lupa, sa kahoy, sa buhangin. Ayon sa gawa ng bawat isa, dadaan sa apoy yan. Upang bigyan ng karampatang reward ayon sa ginawa natin. Basahin natin ng muna. Romans 2:6. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kasama na dito yung bawat tao. Kasi pag bawat tao nakasama na unbeliever, so hahatulan ni Kristo unbeliever ayon sa ginawa nilang mabutit masama, yun ang batayan nila eh. Mabutit masama, doon sila hahatulan. Ngayon tayo hindi nahahatulan, sabi sa Romans 8:1. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sa King James Version, who walk not after the flesh but after the Spirit. Sa Tagalog kulang eh. Pero sa King James Version, buo yan eh. There is no more condemnation to the who are in Jesus Christ, who walk not after the flesh, o mabubuhay pa sa dating pagkatao o sa naman, but in the Spirit. Mabubuhay na siya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa muling pagkabuhay, ang bagong buhay. Ipamumuhay niya ang bagong buhay. So wala nang hatol sa atin. We have passed from death to life. Hindi na tayo hahatulan, tapos na, ligtas na tayo eh. Hinihintay na lang natin yung talagang akto talagang nasa langit na tayo. So dadaan muna tayo sa now moment. Alam na rin ng Ama ang lahat ng pasimula hanggang katapusan eh. Tayo, we are saved by hope. Iniligtas tayo sa pag-asa. Kasi kung yung pag-asa hindi nakikita eh. Umaasam ka na mangyayari. Faith is the substance of things hoped for, not seen. Nagtitiwala tayo, ligtas na tayo. Pero para sigurado, kailangan sundin natin ang salita ni Kristo. Ganapin natin ang lahat na kasi yung salitang itatanim sa ating kalooban, yun na magliligtas sa atin. So ito kaya sabi doon sa Romans 2:6 ang ganito. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga ginawa. Nung nasa katawan ka, paano ginawa mo? Kaya nga ang laking privilege na ibinigay ng Diyos sa atin. Buhay pa tayo. Binubuhay pa niya tayo. Sinisigurado niya na ligtas tayo. Kasi si Kristo ang tagapagligtas ng katawan, sabi sa sa Ephesians 5:23. Si Kristo ang ulan ng iglesia at ang kapagligtas ng katawan. Kaya tayo, ang tagapagligtas natin si Kristo. Yung mga nasa labas, ang Diyos ang hahatol doon. Yung kaawaan ng Ama at kahahabagan ng Ama, wala tayong pakialam doon. Kung gusto niyang iligtas yun, nililigtas niya yun. Katulad doon nakapako sa krus. O hindi naman naging Kristiyano yun, hindi naman umattend ng worship yun, hindi nabaptize sa tubig, hindi nabaptize sa Spirit, hindi nag-iikapotandog yun. Ba't iniligtas yun ng Ama? Pagkat kita ng Ama ang puso eh. Kung yun ay mabubuhay pa, susunod yun sa kalooban ng Ama. Kasi sabi ng Bible ang lahat na nakarinig sa Ama at natuto, lalapit kay Kristo. Ba't lumalapit yun? Di ba lumapit yun sabi niya, Panginoong Jesus, ipagsama po ako sa iyong paraiso. O sinasabi ko sa iyo ngayon, ipagsasama kita. So sinasabi ni Kristo yung oras na yun, tinitiyak niya sa oras na yun. Ipagsasama, so future pa yun. Ipagsasama pa. So makakasama sa rapture yun kasi unang bubuhayin yun, namatay yun eh. Unang bubuhayin yun. Tapos magmimit tayo sa air, tsaka dadalhin tayo doon sa kwarto sa langit, maghihintay pa tayo. Alam na natin yung istorya na yun. So ang focus natin dito, na ang magbibigay ng gantimpala sa atin, ang Ama. Sa lahat ng ginawa natin nung tayo naging Kristiyano. Psalm 62:12. Sa inyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahan loob sapagkat ikaw ang magbabayad sa bawat tao ayon sa kanilang ginawa. So ang Ama ang magbibigay ng reward ayon sa ating ginawa. Nung isama tayo ng Ama sa katawan ni Kristo, na si Kristo ang ulo,
Binigyan tayo ng Ama ng mga kaloob na ipaglilingkod sa Kanya. 1 Corinthians 12:27. Kayo nga ang katawan ni Kristo. So may tinutukoy dito, si Pablo. Tayo ang katawan ni Kristo. Yung mga Kristiyano ngayon, at Kristiyano noon, na itinatag ang iglesia, na ipinundasyon sa bato, sa ibabaw ng bato, na si Kristo yung bato. He is the rock of salvation. At bawat isa sama-samang sangkap niya. So nung araw, sama-samang sangkap ng mga araw. Nung araw, sama-sama pa mga apostol nun eh. Kasi Israelite sila eh. Iba yung paraan ng Diyos ng pagsasama-sama sa apostol, mga Israelites pa eh. Pero nung dumating na sa Gentiles nun, ayun na nga, kasama na si Brother Man eh. Sama-sama sangkap. Kaya mayroong apostol, may propeta, may evangelista, may pastor, may guro, may bishop, may manggagawa ng himala, may nag-speaking in tongues. Tuloy natin to. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia unang-una yung mga apostol. So yan ang kalooban ng Diyos, yan ang gift of God. Ayon sa plano ng Ama, may kanya-kanya ng reward yan. Lahat ng ginawa ng Diyos may reward na kasama. Ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala nga, sa mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, pamamahala at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay guro, mga manggagawa ng mga himala. May mga kaloob na nagpapagaling bagaan lahat, nagsasalita bagaan lahat ng wika, lahat bagay nagpapaliwanag, dadampu at maningas ninyong nasain ng lalong dakilang kaloob, at ituturo ko sa inyo ang daang kagaling-galingan. O yun ang sinasabi ng Panginoon, sa kaloob, may kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. So wag kang aalis dun sa faith na yun. Ayon lang sa sukat ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin, dun tayo gagawa. So ikaw apostol, katulad ni Brother Manny, apostol siya, nanatili siyang apostol hanggang sa namatay siya. Hindi niya binago yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Pero meron kasi sa iglesia binago yung pagkatawag eh. Kilala nyo na yun, nasabi ko na yun eh. Hindi ka, mga angel, umalis sila sa kanila sariling kalagayan eh, sabi sa Jude eh. Nagrebelde sila eh. Umalis sa kalagayang inilagay sa kanila. Si Lucifer, may kalagayang pinaglagyan sa kanya ang Ama eh, bilang anghel eh. At nagkaroon pa nga ng propesiya sa kanya na siya maghahanda ng worship sa langit. Kaso hindi na matutuloy. Sinuway niya yung kalooban ng Diyos. Sinunod niya yung sarili niya. Nabatay siya tama't mali. Yung tingin niya tama ang gagawin niya. So kumain siya. Siya yung unang kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama't mali. Kaya expert siya dun eh. Kaya kita mo, nadaya niya si Eva. Hindi ka mamamatay. Magiging katulad ka nga ng Diyos. Malalaman mo tama't mali eh. Kasi Diyos nga, gusto niya maging Diyos nga eh. Akala niya tama ang ginagawa niya. Hindi niya alam, nilikha lang siya. Hindi siya ang manlilikha. Gusto niya maging katulad sa manlilikha. Hindi, nilikha ka lang eh. Hindi ka pwedeng maging manlilikha. Ang Ama lang, ang si Kristo at ang Espiritu Santo ang Creator. Ang Godhead, ang Diyos lang ang manlilikha. Hindi yung nilikha. O doon na-disgrasya si Lucifer. Tuloy natin. Basahin natin yung pagbibigay na ng rewarding. 1 Corinthians 3:8. Magsimula tayo sa 1 Corinthians 3:8. Umpisahan na natin sa 6. 1 Corinthians 3:6. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. So tayo mga gagawa ng Diyos, maaaring maghayag tayo ng salita. Ang mga tao, maaaring tumanggap sila, manampalataya, pero ang magpapalago nung itinanim natin, ang Diyos, hindi tayo. Ang katungkulan natin, maghayag. Pag nahayagan, pwedeng lalayan, diligan, suportahan, turuang mabuti. Pero ang Diyos ang magpapalago nun, gawin lang natin ang tungkulin natin. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. So nasa Diyos ang kaluwalhatian. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. So bawat isa sa atin tatanggap ng reward ayon sa ating sariling pagpapagal. So gaano ka ba naglingkod sa Diyos? Paano mo ba tinupad yung kalooban ng Diyos? Katulad ko nung araw, tinawag akong pastor. Hindi ako naniniwalang pastor ako, kaya parang baliwala pa sa akin ang lahat. Alam ko, teacher ako. Pero nung ma-realize kong pastor na nga ako,
Pinalo naman ako ng Diyos. Kasi pastor na nga ako nung hindi ko pinagpe-pray ang iglesia eh. Tsaka nakakita ng pinunong baliwala ang kanyang mga member. Ako yun. Pero niloob ng Diyos na ayusin ako. Pero in a way na talaga akala mo masama eh. Pero sa ikabubuti ng iglesia, sa ikabubuti ko. Natuto ko magpakabanal-banal, natuto ko manalangin. Kaya ngayon patuloy ako nananalangin. Sanay na ako manalangin na manalangin para sa lahat. Iniisa-isa ko lahat. At hinihingi ko sa Diyos, ano kailangan ng taong yun. Kung ano binibigay sa akin, pinagpe-pray ko. So, definite na ang mga prayer natin. Specific na. Hindi general, hindi generics. Mga branded ang ating prayer. Sapagkat kayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at ang iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Kaya kitang-kita natin kung paano maingat si Brother Manny na itayo ang iglesia. Hindi siya ang nagtayo. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus. Kinausap siya. Dumaan siya sa proseso. Kinukwento pa nga niya. Nagtatangs na yung mga anak niya. Siya hindi pa eh. Nung nagtangs na siya, lately na eh. Nung nagtatangs mga siya, pinagtangs siya ng Panginoon, merong inchik pang katabing bata eh. Kaya kung mo nagsasalita siya, naririnig nung inchik. Sabi nung inchik, di ka naman Diyos, ba't mo sinasabing Diyos ka? Naintindihan nung other tongues yun. Kasi kapag unknown tongues, yun yung nagpapalakas sa atin eh. Yung other tongues, yun yung naiintindihan lingwahe ng ibang bansa. Naintindihan ng bata. So, other tongues yun. Kasi magkakaroon tayo ng pagsasalita sa iba't ibang new tongues, bagong salita, other tongues yung naiintindihan. Unknown tongues, yung magpapalakas sa atin. Yun ang hindi naiintindihan ng Suryano. Wala siyang revelation doon. Nasa Bible lahat yun, hindi ko na lang babasahin. Kasi kapag nagsalita ka ng bagong wika, hindi mo naman sinasalita yan. Bakit? So, bagong wika. Pero pag nagsalita ka ng mga utterance ng other tongues, ibig sabihin gusto ng Diyos na may makaintindi. Pero pag araw-araw, segundo, nagpe-pray in tongues yung unknown tongues, magiging matibay ang pananampalataya. Yun ang sinabing ang nagsasalita sa iba't ibang wika, nagpapatibay sa sarili. 1 Corinthians 14:2. So, iba-iba ang tongues nga eh. So, yung tongues ni Brother Manny na yon, naintindi, o other tongues yung sinasabi na hindi rin alam ni Brother Manny, hindi naman siya marunong mag-inchik eh. Pero naiintindihan ng bata. Kasi usually ganun ng Diyos pag I am the Lord your God. Di ba pag nagpo-prophecy mga prophet natin, sabi, ako ang Diyos na yung makapangyarihan sa lahat, sinasabi ko sa inyo. Di ba ganyan? Yun ang tongues ni Brother Manny, nagpo-prophecy siya. Ng Chinese, kaya sabi ng bata, hindi ka naman Diyos, ba't mo sinasabing Diyos ka? Sabi ng bata. So, balik tayo dito. Sa 1 Corinthians 3:10. 3:11, sapagkat sino man na hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaling, kundi ang nailagay na ito'y si Kristo Jesus. Ito ang ginawa ng mga religion. Sila ang naging batong pinagsasaligan. Katulad ni Muhammad, nagtayo ng Muslim religion. Siya yung prophet daw of God. Siya yung naging batong katitisuran. O si Joseph Smith, yung Mormons, o siya daw yung kinausap ni Gabriel. Sila yung naging pundasyon, hindi pundasyon. May iba-iba silang pundasyon eh. O yung Muslim, meron silang Quran, di ba? Yung naman, yung si Mormons naman, meron siyang golden tablets. O yung naman, si Muhammad, meron reciting na tinatawag. O yung Iglesia ni Cristo, hindi Diyos si Cristo. O yung Katoliko, yan ang matindi, pinakamatinding talagang nagkunwaring Kristiyano na hindi naman Kristiyano. Kaya nagkakamali sila sa Pilipinas, the only Christian daw in Asia ang Philippines, hindi. Katoliko na dito, hindi naman Kristiyano. Tayo yun. Tayo yung mga pinopropose yung mga Kristiyano. Hindi yung Catholic. Catholic yun, hindi naman Kristiyano eh. Yun yung paa, yun yung nakita ang vision nun ni Daniel. Na ipinakita yung gold, yung silver, yung brass, yun yung paghahari ng Babylonia. Tapos Cyrus, yung mga Persian, sumunod si Alexander the Great, mga Greek. O sumunod Romans naman, mga Roman Emperor. O sumunod na paghahari ng mga Katoliko na isinama ang Kristiyano, ipinaloob yung tunay na Kristiyano doon, kaya magkahalo yung yung lupa, tsaka iron. Yun yung talampakan eh. Kaya ngayon inihalo, kaya ma-identify lang kung sino tunay na Kristiyano, yung tunay na Kristiyano. Pero ina-identify tayo sa kanila, hindi pwede. Katoliko sila, tayo Kristiyano. Kaya kapag sinilalagay natin doon minsan, diba, sinasabi religion,
Eh, ang religion ng Pilipinas, Catholic eh. Pero ang pamumuhay natin, Kristiyano, tinatanong doon, religion, di Catholic. Kasi ang tunay na relihiyon, yung iglesia ng Diyos na itinatag ng Diyos eh. Hindi naman sila maniniwala sa atin eh. So, give to Caesar what is to Caesar na lang. Give to God is what to God. Ganun na lang. Dadapwat kung ang sino mang magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, ito yung dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, ipinapahayag, at ang apoy rin ang masusubok sa gawa ng bawat isa kung ano yun. So, dumadaan tayo sa baptism of fire. Titingnan natin kung sino talaga yung tunay na bishop. Katulad nung isang kilala ko ng bishop sa atin. Ginawa niyang apostol sarili niya, bishop siya eh. Yung iba namang propeta, ginagawang pastor sila. Kung ano lang nga dapat i-prophecy, hindi, nagpipreach na sa iglesia. Merong ganun mga propeta, ginagawa niya sarili niya pastor eh. Meron naman mga bishop na ginagawa niyang apostol. Hindi, kung ano yung kaloob na binigay sa iyo. Yun lang ang pananampalataya. Huwag kang lalampas doon. Lalampas ka sa langit niyan. So, kung tayo naglilingkod sa Diyos na ang pinaglilingkod natin sa ibabaw ng batong si Kristo, ginto, pilak, ito yung mahahayag, dadaan sa apoy. Susubukan ka kung tunay kang Kristiyano. Susubukan ka kung tunay kang pastor, kung tunay kang propeta, kung tunay kang music minister, kung tunay kang deacons, kung tunay kang nasa ministry of health, kung tunay kang administrator. Yung lahat ng kaloob sa iglesia na ipinaglulingkod natin, susubukan ka ng Diyos yan kung totoo ka o tunay ka. Pag nakapasa ka dyan, bibigyan ka ng reward ng Ama. Ngayon yung nasunog naman na hindi naman naglingkod, maliligtas ka pa rin. Kaya lang, ang rewarding, ito, basahin natin. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay nasunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili maliligtas. Gayon pa man, tulad sa pamamagitan ng apoy. So, dadaan pa rin tayo sa pagsubok. Nalugi ka, hindi ka parang negosyo. Yung binigyan ng talento, di ba? Binigyan ng 5, 2, 1 talento. Yung 5, sabi niya, Panginoon, kinalakal ko po. Ito po, nagbunga po ako ng 5 talento. Magaling na alipin, sumama ka sa akin kagalakan. Panginoon, ito po yung 2 talento. Binigay mo sa akin, nagbunga po ng 2 talento. Yung 1 talento, asan? Panginoon, natakot po ako eh. Binaon ko po sa lupa kasi ikaw po ay umaani nang hindi mo naman pinagpagalan. Nabaksik ka. O ganun pala, sana i-business mo para nagtubo. Ikaw na masamang alipin. Hindi ka matapat na alipin. Ilabas nga ito. At nandun na yung pangangalit ng alipin nga. So, dadaan tayo sa pagsubok sa lahat ng kalooban ng Diyos. Titignan kung sino yung tunay na maglilingkod talaga. Sino yung tunay na committed sa kalooban niya sa music ministry, kahit choir ka, tumigitara. Gaano ka ba umaawit sa Panginoon? Gaano ka ba gumigitara sa Panginoon? O kaya naman, ikaw ay isang deacons. Ang deacons ngayon, naglilingkod sa Nung araw, mga deacons, nagpipreach din Ganun na, maraming trabaho ang deacons. Tulad ni Stephen, deacons yun Nagpipreach si Stephen hanggang sa pinatay nga siya, nagpipreach, deacons yun. 7 deacons. Ang mga deacons ngayon, kinukonsider kasi yung nag-administrate sa mga pagkain, sa mga paghahanda ng gawain sa iglesia, deacons pa rin yun. Part pa rin ng trabaho ng deacons yun. So maraming trabaho, sasabihin mo, naggaganito lang ako, hindi mahalaga. Hindi. Yun nga pinakamaliit ang sabi ng Diyos, yun ang mahalaga Di ba binibigyan ko kayo ng example sa kung ano yung itinatapon yun ng mahalaga? Katulad ng mga saging, pag binuksan mo, makakita ka ng mga strip doon na ganun-ganun. Yun, tinatanggal ng iba yun. Nandun yung masustansya sa strip Kainin mo yun. Yung papaya, yung iba, tinatapon yung buto. Kaya nga malumbat yun, malambot yun, tsaka wala lasa, kasama mong kakainin, nandun din na sustansya sa buto. Yung mga sardinas, yung salmon, yung mga tuna, tinatanggal nila yung spine. Nandun yung masaganang nutrients, nandun yung iron, nandun yung manganese, magnesium, calcium, nandun yung mahalaga yun. Huwag kainin mo yun, yung spinal cord ng o katulad ng mga dalandan, yung mga pongkan, sunkiss, tinatanggal nila yung mga protein yun. Yun yung pulp kasama ng pulp yun. Kainin mo yun kasi fiber yun May flavonoid yun. May fiber yun. Kaya huwag mo nang tatanggalin yun. Nung una, hindi ko alam pa yun Ang nagtanong yata niya si RC. Brother Larry, yung mga yung gulay puti doon, tatanggalin pa alcohol. Na-research ko sa Google. May pala yun? May flavonoids pala yun, tsaka fiber.
Kaya ngayon, okay na. Kasi tamad talaga ako magtatanggal din. Kinakain ko din yun. Nung pala, okay pala yung ginagawa ko. Eh ngayon, talagang yung balat lang tanggalin mo. Kaya nga kita mo yung pakuan. Bakit inilagay ng Diyos yung buto sa kaloob-looban? Ang iba, ginagawa ng iba, kinukulkot pang mabuti. Parang nangungulangot eh. Tinatanggal yung ano, para makuha lang. Kaya inilagay ng Diyos yan sa kaloob-looban, kasama mong kakainin yan. Mahalaga din yan. Nasa balat at buto ang sustansya pangkaraniwan. Kita mo yung mga runner athlete, ang matutulan yung balat at ano na lang, puro muscle, balat at buto. Ang tutulin nun, ang lalakas nun. At saka usually, lahat nasa balat. Yung iba din, pag kumain ng ng tinatawag na grapes o ubas, nagtatanggal pa ng balat, ayaw ng may buto. Nandun ang sustansya sa balat at sa buto. Nandun ang resveratrol eh. Masagana yung nandun sa buto ng Kaya nga ini-extract pa yun, mahal yung mga yun eh. So yung tingin mo pangit, yun nandun yung pinakamaganda. Katulad sa iglesia natin. Yung tingin ng mga pangit, pinapalaya sa iglesia. Katulad ko, tingin nila sa akin, pangit, tinatapon nila ako eh. Katulad din ng mga naging members ko nung una. Kaya ako naging pastor, yung mga itinapon, yun ang member. Katulad ni David, itinapon ni Saul yung 600, yun ang sumunod sa kanya. Mga cast out, mga hindi tinanggap, mga itinakwil. Kaya ang iglesia natin, iglesia ng mga itinakwil. Iglesia ni David, ganun din eh. Mga itinakwil yun eh. Kasi itinakwil din si David ni Saul. Kaya ako din, tinakwil ako ni Brother Phil. Ang naging member ko, mga itinakwil. Sina Rosalind, sina Luz, mga itinakwil na Elmo yan. Yung una kong member, nung maging pastor ako, sina Edith, sina Delma, sina Pearl. Ayan ang mga member ko, tinakwil yan ni Brother Phil. Pinapili sila. Kanino nyo gusto? Sa akin o kay Larry? Sige, binibigyan ko kayo ng laya. Pinili ako, sabi ni Brother Manny. Kaya ka pastor, binigyan ka ng member. Ayan, ikaw ang pinili, kaya pastor ka. O, nung maging bishop naman ako, binigyan din ako ng mga pastor ngayon. O, doon na ngayon nakasama si Nalu, si RC. Di ba bishop na ako noon? Mga itinakwil din niya mga yan. Ang ginawa ko pa dyan, sabi ko, dumaan kayo sa proseso. Humarap kayo sa pulpit, humingi kayo ng tawad. Bahala na ang Diyos kung anong gagawin ng Diyos. O ang kalooban pala ng Diyos dahil dito sa iglesia. Kasi mamamatay pala si Elmo. Hindi natin alam yan. So, bago namatay si Elmo, nailipat ni dito sa akin ng iglesia, ang mga member na ililigtas ng Diyos. Tinitipon talaga tayo. So, will of God lahat ang nagaganap na yan sa atin, mga kapatid. Kaya pasalamat tayo sa Diyos kasi pinagpala ang iglesia natin. Tuloy natin, basahin natin ng Proverbs 13:21. Ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan. Ngunit ang matuwid ay gagantihin ng mabuti. So yung mga matutuwid na sumusunod siya, gagantiwan ng kabutihan. Katulad ko, wala naman akong gusto kung hindi talaga makasunod sa kalooban ng Diyos. Magkaroon ng pagkakaisa, mabuo ang iglesia. Yan ang gustong-gusto kong mangyari. Kaya ako nagpipreach nun eh. Binubuo. Kaya lang, talagang ganun eh. Matitigas ang ulo ng LCJ. Kaya kita mo, ang LCJ minis nasira, pinalitan ng Amen, Come Lord Jesus. Karoon tuloy ng evolusyon ng iglesia. Noong una, madami tayo. Hundreds and thousands yung member ng CHCCP. Kasi makamundo pa nung araw eh. Pinipresent pa natin ng Charismatic Healing Community Center of the Philippines. Ang humahawak niya, mga pari pa. Mga Catholic priest. Ginagamit si Brother Manny. Pag merong healing, tatawagin siya. Tapos magkakaroon ng healing, bibigyan siya ng pera. Ang isa lang natatandaan ko niya kay Mrs. Madrigal, taga Corinthian Garden. Hindi ka pwedeng makapagtayo ng bahay sa Corinthian Garden na hindi ka milyonaryo. Pinapunta ng Diyos doon si kasamang pare. Kasi mamamatay na, bedridden na yung si Mrs. Madrigal. Eh. Ngayon, ang nangyayari kapag mamamatay na, nakakakita si Brother Manny ng puting krus. Hindi naman niya sinasabing mamamatay na. Pero yun, dinala siya doon. Tapos sabi niya sa Panginoon, ano gagawin ko? Sabi mo, tumayo siya at lumakad. Magaling na siya. O sabi ni Brother Manny, nilehe niya, tumayo at lumakad, magaling ka na. Tumayo yun, lumakad, humingi ng tubig, tsaka pagkain. O yun, pagkatapos nung binigyan na ng cheque si Brother Manny, 5,000, ay nung 5 araw na yun, 5,000, malaki na yun. Kasi nung panahon na yun, talagang dumaan talaga sa pagsubok si Brother Manny sa apoy bilang apostol eh. Nawalan siya ng trabaho, editor-in-chief siya sa isang publishing company. Hanggang naging clerk na lang nga siya eh.
So yun, hindi nakapag-aral mabuti yung mga anak niya, wala silang pagkain masyado. O yun, nabinigyan siya ng cheque, 5,000. Doon na nagsimula. Hanggang sa naitatag na yung LCJ. Yung Ligaya ng Cristo Jesus, Ligaya ni Cristo Jesus, Covenant Gospel. Asawa naman yun, si Ligaya, ang pangalan ng asawa niya. O tapos ngayon, naging ligaya tayo ng Panginoong Jesus talaga. Nakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pero nitong huli na nga, naganap na yung Sakaraya 13, 19 na. Dalawa ang mawawala. Buti kaya basahin natin ulit yung Sakaraya 13. Basahin natin to. Kasi ito yung history ng iglesia natin eh. Gumising ka o tabak. Sakaraya 13:7-9. Laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga kubo, saktan mo ang pastor at ang mga tupay ng alat. Kumalat ang iglesia natin talaga. Nung mamatay si Brother Manny, kumalat talaga. Nagkaroon ng faction. Nagbahabahagi. At ang tupay mga ngalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa manliliit. So pumunta na siya doon sa mga very good members. Kasi tapos na yung pag-aayos niya sa mga pinuno eh. Naiayos na niya ang pinuno. Yun yung sinabi ni Brother Manny. Ako'y nagtataka, Larry, bakit ako pinagmamadali ng Panginoon? Yun, bago siya mamatay nun, sabi niya sa akin, hindi ko alam, kayo kinakausap ng Diyos eh. Hindi ko alam ba't ako pinagmamadali ng Panginoon. Bishop ka. Bishop agad ako na pinagmamadali nga. Nung pala ay aayos talaga iglesia naman. Kailangan may mga kasi yung maliliit na inaayos ng Diyos, yung maliliit na yun, nandong kina Elmo, kailangan mapunta sa akin. Yung maliliit na yun. Kaya sabi dito, ang inaayos niya yung maliliit. Inaayos niya nga eh. Kasi kakalat ang tupa eh. So nagtayo siya. Katulad ni David, nagtayo siya ang Diyos ng iglesia kay David. Siya ang hinirang na pastor ng Israel. Kasi nga si Saul wala eh. Hindi siya tamang pinuno, hindi siya tamang inalis na sa pagkapastor ng Israel. So tuloy natin. Mangyayari sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi mahihiwalay. So nawala si Kerding, nawala si Elmo. So lahat ng members nila, kasama nilang nawala. At mamamatay. Ngunit ang ikatlo'y maiiwan. Kaya naiwan tayo, munting kawan. Kaya nakakalugod sa Ama, munting kawan na ipagkaloob sa inyo kanyang kaharian. Kaya hawakan natin mabuti yung pananampalataya. Tayo ngayon ang ginagamit sa ministry of prayer sa huling araw. Sa pananalangin ng Panginoong Yesus, pinagpe-pray na natin ng mga pinuno. Tapos pinagpe-pray natin ng Pilipinas, ang buong iglesia pinagpe-pray. At lahat tayo nagpe-pray. Naloobin na rin ng Diyos na magkaroon tayo ng sariling worship, na may payamanin ng Diyos. Kasi pwede siyang magpayaman. Pwede siyang pumili ng kahit sino sa atin. Yung sa tingin mong hindi yayaman, baka mamaya yun ang payamanin eh. Hindi natin alam yun. Yan ang prayer ko lagi yan at sinasama ko yan every Thursday. Naluobin ng Diyos. Pag niloob niya, sisiw sa Diyos yan eh. Sandali lang yun. Payayamanin niya lang yun. Ano man ang paraan ng Diyos, magagawa niya. Diyos siya, makapangyarihan sa lahat. Aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. Kaya dumadaan tayo sa bautismo ng apoy. Kaya patindi ng patindi itong ating dinadaanan. Pakunti ng pakunti ang iglesia. Katulad sa iglesia ng Las Piñas, kumukunti din sila. Kasi dadaan sa apoy talaga. Titignan kung sino yung totoo eh. Sino yung ginto, sino yung pilak. O lupa lang o kahoy na masusunog. Sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko at kanila sasabihin, ang Panginoon ng aking Diyos. So ginawa tayong bayan ng Diyos. So pinalitan na yung from CHCP to Ligaya ni Cristo Jesus to ACLJ Ministry. Amen, come Lord Jesus na tayo. Kasi patapos na eh. Nasa Revelation 22 na yun. 22, pababa na yun eh. Patapos na yung Amen, come Lord Jesus dito. Tingnan natin, basahin natin yan. Patapos na ang boxing eh. Basahin natin to. 22:18 to 20. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag-aalis sa salita ng aklat na hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay na sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito.
Ang sumasaksi sa mga bagay na ito'y nagsabi, oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa, pumarito ka Panginoon. Amen, come Lord Jesus, sa English yan. Yung Revelation 22:2. Ang biyaya ng Panginoon si masabanan nawa, siya nawa. So, yan yung ano na eh. Tapos na, dead end na. Last chapter tayo. Kumbaga sa ano, huling kabit tayo. Kumbaga sa laro ng mga ano, huling-huli tayo kahit tayo yung mangunguna. Huling-huling kabit eh. Patapos na to eh. Tapos na tong Revelation 22 to 21 eh. Amen, come Lord Jesus na to eh. Balik tayo dito sa isang talata pa. Proverbs 22:4. Ang kagantihan sa kapangkumbabaan ang pagkatakot sa Panginoon, ang kayamanan, karangalan at ang buhay. So ang ibibigay daw nun sa atin ng Diyos kung tayo magpapakumbaba at mananatiling sumusunod sa kalooban niya, nagtitiyaga, nagtitiis, karangalan, katagumpayan, at kasaganaan. Prosperity, honor, riches. Sabi sa Hebrews 11:24 to 26. Dito natin makikita kung paano ang gusto ni Moses yung reward na buhay na walang hanggan. Kasi ang yaman ni Moses eh. Biro mo, Prince of Egypt siya, magiging Pharaoh siya. Siya yung magiging hari ng Egypt noong mga panahon na yun. Pero tinanggihan niya yun. Tumanggi siya sa pagiging hari ng Egypt. Nakisama siya sa kanyang kasamahang na ang mga alipin sa Egypto. Basahin natin. Hebrews 11:24 to 26. Sa pananampalataya, nung lumaki na si Moses, ay tumangging siya tawaging anak ng Paraon na babae ni Paraon. So, tinakwil niya yung pagiging Prince of Egypt. Napinili pa ang siya'y tampalasin na kasama ng bayan ng Diyos. Kung kasama siyang maging alipin. Alipin ng panahon na yun ng Israel sa Egypt, kahit pa siya maging alipin. Kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay kagantimpalang kabayaran, yung reward. Ganon din si Pablo, mayaman si Pablo eh. Sabi niya, talagang sinuring na niya na suka lamang, basura lahat ng bagay, matamo niya lang si Kristo. So ganun ang mga man of God, hindi napaka-importante ng kayamanan sa lupa, kasi kung mawawala naman, aanin mo yun. Ito sabi niya sa Philippians 3:8. Oo nga, sa lahat ng bagay, inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala ko kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tinius ko ang kalugihan ng lahat ng bagay. Kasi Pariseo to si Pablo eh. Roman citizen to. Milyonaryo to sa panahon natin yan. Abogado to, husgado to eh. Yung Pariseo, hindi ka pwedeng hindi mayaman nung araw. Yun ang mga ginagalang sa Israel nung araw eh. Ang hahaba ng mga damit nila. Mga Pariseo, Saduceo, mga scribe, yan ang ginagalang. Kaya kita mo kung talagang lapas tanganin nila si Kristo, ganun-ganun na lang. Tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng bagay. Inari kong suka lamang. Tamuhin ko lang si Kristo. Katulad ni Pablo si Moses. Hindi tinignan ni Moses yung pagiging Prince of Egypt o yung kayamanan. Ang tinignan niya yung gantimpala. Kaya doon tayo titingin sa gantimpala, the reward of eternal life, mga kapatid. Kaya mapalad tayo eh. Kasi naintindihan natin ang will of God. Naintindihan natin na ang mahalaga, ang kaligtasan ng kaluluwa. Makamit mo lahat ng kayamanan, lahat ng karangalan sa lupa, pupunta ka sa impyerno, napala mo, useless lahat. Sana kung madadala mo yan sa impyerno, makapagmamadyong ka pa kay Satanas. Hindi eh. Bibigyan ka ng katawang inuuod. Merong eternal na uod eh. Kung may eternal damnation, may eternal na uod, may eternal fire. Kung merong eternal, may eternal life eh. Yun yung eternal life eh, yung katawan ng Diyos. Yung katawan ni Kristo na muling buhay, glorified, eternal yun eh. Hindi na mamamatay yung katawan yun, glorified body.
Yun ang ibibigay sa atin eh. Kaya tayo naging katulad ng Diyos dahil meron tayong eternal body. The body of Jesus Christ. Sabi ko, makikita mo si Kristo, magiging ganun ka. Kaya yun ang hinihintay natin mga kapatid. Yung makita natin na Panginoong Hesus, magiging katulad na tayo ng Panginoong Hesus. Yun ang madalas ko rin hintayin bago ako matulog. Ay ko, Lord, sana makita ko na si baby ditong glorified at magkikita-kita na kami doon sa air. Sa alapaap, go-glorified mo na rin ako. Lahat ng mga anak mo. At patuloy tayong dadalangin na loobin ng Diyos na hindi tayo mamatay. Mas maganda yung hindi namatay eh. Dahil sabi ni Kristo sa ano yan eh. Sa John 11:24-25 eh. Ang sino mang sumasampalataya sa akin bagat mamatay ay mabubuhay. At ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Pinaniniwalaan mo ba ako dito, Marta, Maria? Kasi kausap niya, bubuhayin niya nun sa panahon na yun si Lazarus eh. Yung mga kapatid na nakausap eh. Kasi talagang niloob ni Kristo na hindi napunta. Alam niya, patay na eh. Kasi sabi niya, ito ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos eh. Para sa inyo tong mga apostol ko. Para malaman na yun, ako'y ako nga. I am what I am. So mga kapatid, isang masaganang biyaya at pagpapala ang sumasa atin lahat in Jesus' name. Amen.